Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pumatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas Dibado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas sa dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y tinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sundang mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo pong lahat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang mag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Tugon, Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Tugon, Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Tugon, Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Kamo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 3 linggo ng 40 araw na paghahanda. At pinagkakadiinan sa ating pong mga pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pagtupad sa mga kautusan, mga panuntunan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ito yung pinapaalala ni Moises sa bayang Israel na kung gustong mabuhay ng matagal at makarating sa lupang pangako ng Panginoon, walang iba kundi ang kalangitan, ay yung tayo po dapat, katulad ng bayang Israel, ay matutong umunawa ng mabuti at sundin ang mga tuntuning itinuturo niya. At ito ay nakaugat sa 10 utos na ibinigay ng Diyos. Muli, kung gusto daw natin mabuhay ng matagal at makarating kung saan tayo dapat, doon sa langit, unawaing mabuti ang mga tuntuning ibinigay sa atin. At sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, hindi siya naparito para pawalang bisa ang kautusan, kundi para ito ay isabuhay, o naparito siya, sabi nga po, kundi hindi para pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Basic lang, kumbaga na masasabi natin, kasi halos parang wala lang, no? Kapag sinabing 10 utos, wala lang. Ano nga ba ang dating nito sa atin? Pinapansin ba natin? Kasi sa mga simbahan po, sa iba, laging naririyan yung 10 utos, yung malaking tapyas na bato. Diba, lagi nando doon, no? Sa pagpasok mo pa lang, bubungad sa iyo ang 10 utos ng Diyos. Madadaanan ito ng mga tao, ito ang 10 utos ng Diyos. Ibinigay para mas maging maayos ang ating pakikisalamuha o pakikitungo sa ating kapwa. Pero dinadaan-daanan lang natin. Kahit nga mismong tayo, mga taga-simbahan, palasimba na, miyembro na ng organisasyon, pero hindi pa nalalaman kung ano ang 10 utos ng Diyos. Baka may pagkukulang talaga sa atin sa una, sa pag-alam nito, pangalawa sa pag-unawa nito. Kasi hindi lang ito, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangangalunya. Hindi lang ito basta utos sa bawal yan, ikakapahamak ninyo, kundi para sa mas ikakaayos ng ating pong pakikipag-ugnayan sa kapwa. At lahat naman ng problema natin nagmumula sa pagsaway o pagsuway sa mga kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sige, balikan niyo po ano ang mga pinoproblema
o mga nagbigay ng problema sa atin. Isip muna tayo ng konti. Yung mga problema natin ngayon, ano dyan, no? O kumbaga, saan yan nagmula? Diba? Sa pamilya, anong problema natin? Anong utos ang tungkol sa pamilya? Igalang mo ang iyong ama't ina. So, ano nangyayari? Mayroon pa bang paggalang? May respeto ba? Saan nagsimula ang mga problema natin? Sinabi naman, huwag kang mangangalunya. Unang-una, bakit tayo napalayo sa Diyos? Hindi natin intindi na dapat Diyos ang una sa lahat. Ito yung ipinapaliwanag ni Jesus sa atin. Unawain nating mabuti. Kaya ngayong atin pong, sana maibalik natin muli, no, sa mga pamilya, yung sama-samang nagdarasal, sama-samang nagsisimba, para mas tumibay tayo. Sa dami ng mga batas na sa ngayon po, no, dito sa ating bansa, hindi pa rin matapos-tapos itong usapin tungkol sa charter change o pagpapanibago o amendment na ating constitution. Pero lahat din naman nag-ugat. Ang kaguluhan natin, nag-uugat sa pagsuway natin sa konstitusyon natin. Pilit nga nating inaalis ang Diyos sa konstitusyon natin. Pilit din nating inalis o inaalis ang Diyos sa mga classroom. Pinagbawal dati yung pagtuturo ng religion kasi daw marami, hindi naman lahat Katoliko. Pinipilit natin alisin ang mga simbolo, yung mga krus, alisin sa classroom kasi hindi lahat Katoliko. Nawala tayo ng good moral and right conduct na subject, nawalan tayo ng values education na subject. At pilit nating binabago, pilit nating pinapalitan ang konstitusyon ayon sa mga pansariling kapakanan. Kaya nagkakaproblema tayo lalo ngayon. Yung usapin tungkol sa divorce, ibabalik na naman. Pag-uusapan na naman. Malinaw naman sa kautusan natin, sa utos ng Diyos sa atin, huwag kang makikiapid. Pero gusto nating gawing legal ang makiapid. So saan tayo nagkakaproblema talaga? So maganda po, maibalik tayo ulit, no? Bumalik tayo ulit dito sa pinakamahalagang ito na pag-unawa at pagsunod sa mga kautusan na binigay ng Diyos. Huwag nating isipin tayo si Jesus. Huwag nating isipin tayo ang anak ng Diyos. Para may sabihin natin, may karapatan tayong baguhin ang lahat. Mismong si Jesus, anak ng Diyos, hindi niya binago at pinapaalala niyang walang babaguhin kahit isa man sa mga kautosang ito. Naparito siya para ipaunawa at para isabuhay ang kautosang ito. Amen? Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at magatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangungulila naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang kilik, tungkuling na banal. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kaming ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng
kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Rosario at Freddy Jr. na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et
et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Tumayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagpapagindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Yung